Langaw sa isang basong gatas ni Amado B. Hernandez. Nang kumalampag ang kampana ng simbahan, nabuhayan lalo si Bandong ng loob sa kabila ng pagbasa niya ng El Fili ni Rizal na natutungkol kay Cabezang Talis, na para bang nagising at namulat sa sigaw ng katotohanan sa bawat hagpas pakaliwa at pakanan ng kampana. Higit na mas matatag at matapang na Bandong ang haharap sa mga makapangyarihang ito, at buo na ang pasya na ito'y maglalakas loob na hinding-hindi magpapasawalang kamay ang kayamanang minana pa sa kaninuan ang lupaing puno ng matatamis na kahapon. Ang bagong Bandong na ito ay iba na ang pananaw sa kanyang kinabukasan kumpara sa dating pananaw na puno ng makukulit na naparaisang pangarap para sa kinabukasan ng pamilya. Ang bagong Bandong na ito ay likha ng malapastangang uhaw sa kapangyarihan. Mas inatubili ni Bandong na wag na lang pumaroon sa kabisera, hindi dahil siya'y takot, kundi nasisindak na walang mag-aalaga sa mga anak at sa asawa kung makukulong ito. Dahil sigurado'y siya'y makukulong sa kanyang galit na tila umaapoy at sumisiklab. Hanggang dumating na lang isang masalimuot na araw, nagising na lang ang mag-asawa sa kanilang narinig. Lumabas sila at nalaman na lang na ginibanan na ang parte ng kanilang tahanan. Nawala na ang pinakaalagang baboy at manok. Pinutol na rin ang 6 na matatandang puno ng mangga at ilang punong bayabas, chiko, santol at atis. Ang bilis ng pangyayari at mawawala ng lahat ang meron ako, sabi ni Bandong sa sarili. Nang siya nakamulat sa paggising, tinulak niya isa't isa ang mga naniniba. Ngunit parang bumaliktad ang mundo. Siya itong pinaalis sa kanyang tahanan, kasama ang mga anak at ang asawa. Sinibihan si Bandong ng opisyal ng kabisera na wala siyang titulo na magpapatunay na siya ang may-ari ng lupa, at matagal-tagal na rin siyang hindi nagbabayad ng buwis. Walang magawa si Bandong dahil naroroon din ang pulisya at na armado. Di alam ng pamilya kung saan pupunta. Sumusunod na lamang sila kung saan pumupunta ang kanilang paa. Nanlalambot, nanlalamig at namumutla habang naglalakad palayo ang pamilya sa tirahang kinalakihan ng ama. Palayo ng palayo at paliit ng paliit ang tahanan hanggat di na nila tuluyang matanaw ito. Sadyang mapuot ang tadhana para sa kanila. Nang makaluwag-luwag ang pamilya noong nakitira sila sa kapatid ni Ana, ang mag-asawa ay nagsagawa ng isang grupo laban sa mga mamayang parang nananakop sa kanilang lupain. Ang grupo ay pinamumunuan ng mag-asawa, at ang mga miyembro ay ang mga kapitbahay na nakaranas din ng napagdaanan ng mag-asawa. Ang grupo ay matatag na laging napaparoon sa Royal Lines Private upang mag-rally. Hanggang isang araw, at napuno ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon ng korporasyon, nagbanta ito sa mag-asawa na itigil ang rally kung hindi nila magugustuhan ang dahas na kaya niyang dalhin. Lumakas lalo ang loob ni Ana at sinabi sa asawa na huwag matakot sa banta ng korporasyon. Isip ni Ana na di magbabanta ang korporasyon kung hindi ito nasisindak sa grupo, at baka mapilitan na rin ang korporasyong ibalik ang lupaing dapat ay kanila. Patuloy ang pagrally ng grupo at ngayon ay mas pinalakas ang paniniwala at katatagan. Isang araw, ang dumating nang pumunta si Ana sa talipapa para bumili ng maaaring iluto para sa kanilang pananghalian. Dinakip siya sa daan at dinala sa isang malaking bodega. Madilim, tahimik at kagimbal-gimbal ang nakikita ni Ana sa paligid niya hanggang marinig niya ang kalampag ng pinto. 6 na kalalakihan ang lumapit. Nabigla itong hawakan ang kanyang paa pataas hanggang siya ay hinalay na lang. Diring-diri si Ana sa bawat dikit ng kamay kung anumang parte ng 6 na kalalakihan sa kanya, ngunit wala itong nagawa. Madungis at pulang imik ang nakataling may bahay ni Bandong matapos pagsamantalahan ng mga kalalakihan. Makalipas sa 3 araw, siya ay pinatay ng isa sa mga kalalakihang nanghali sa kanya. Inutusan ng lalaki ng kanang kamay
na sa pinakamataas na posisyon sa korporasyon na gawin ang lahat ng pangyayari. Habang si Bandong ay puno ng pag-aalala sa pagkawala ng asawa, may dumating na balita mula sa kapitbahay na ang asawa ay natagpuang patay sa isang damuhan sa malapit na lugar. Para bang pumutok ng bulkan ang pagsabog ng galit ni Bandong at tumakbo patungo sa damuhan habang naluluha. Puno ng hinagpis at galit ang nararamdaman ni Bandong. Tinandaan niya ang itsura ng asawa sa damuhan at alalahanin niya ang imaheng ito panghabang buhay hanggat sa mamatay siya. Alam niya ang may pakana ay ang nakaupo sa kapangyarihan ng korporasyon at sinusumpa niya ito. Gumalaw si Bandong nang di nalalaman ng grupo. Kumuha ng impormasyon sa tuwing kailan dumadaan ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa korporasyon. Walang sinayang na oras si Bandong at siguradong dililipas ang isang araw na walang nakalap na impormasyon. Hanggang sa tuluyan na itong kumilos at gumawa ng hakbang upang maligpit ang punot dulo ng kalunos-lunos na pangyayari sa asawa. Habang naglalakad ang may kapangyarihan, biglang may lumapit at sinaksak na lang ito sa may tadyang. Mabilis na tumakbo si Bandong matapos gawin ang matagal na ninanais na paghiganti na kita, Ana. Sigaw ni Bandong. Nakita ng mga tauhan ng korporasyon kung sino ang may sala sa pangyayaring pagpatay. Tinuro na si Bandong ito. Naging wanted si Bandong sa buong lugar at malaki ang pinataw na salapi kapalit sa sino mang makakahanap sa kanya. Nagtago-tago si Bandong sa kung saan-saan, palipat-lipat ang matitirhan habang ang mga anak ay naalagaan ng kapatid ni Ana. Ang panganay na nasa bayan ay wala rin kaalam-alam sa buong pangyayari. Di rin alam ang nangyari sa namayapan niyang inay. Pataas ng pataas ang pataw sa kaso laban kay Bandong at palaki ng palaki ang nakaabang na salapi sa sino mang makakahanap sa kanya hanggang nakaisip ang kanang kamay ng korporasyon ng paraan upang lumabas ng kusa si Bandong. Pinadakip niya ang 3 anak nito at pinalabas sa media, radyo at dyaryo. Baka sakaling masilain ni Bandong. Nagulat na lamang ang panganay nang idinakip siya hanggang nalaman niya ang buong salimulalay. Pataas ng pataas ang pataw sa kaso laban kay Bandong at palaki ng palaki ang nakaabang na salapi sa sino mang makakahanap sa kanya hanggang nakaisip ang kanang kamay ng korporasyon ng paraan upang lumabas ng kusa si Bandong. Pinadakip niya ang 3 anak nito at pinalabas sa media, radyo at dyaryo. Baka sakaling masilayan ni Bandong. Nagulat na lamang ang panganay ng idinakip siya hanggang nalaman niya ang buong masalimuot na nangyari sa pamilya. Palipat ang bagong matataguan si Bandong nang kanyang marinig ang balita tungkol sa pagdakip sa kanyang 3 anak. Walang magawa si Bandong, walang malapitan. Ang mga anak ay ipit ang buhay sa kamatayan. Sa walang maiwang pag-asa, inatibuli ni Bandong na sumuko na lamang sa may kapangyarihan ang sarili. Makalipas ang ilang araw, si Bandong na dati nabubuhay lamang sa katahimikan hanggang sa bumaliktad ang lahat ng pangyayari ay tuluyang niyakap ng pananahimik. Binitay siya sa salang pagpatay. Totoong niyakap niya ang pananahimik sa mundong ito, subalit hindi marunong manahimik ang pag-asa. Ang pag-asang ang buhay ay magiging makulay pa. Isinalibro ng panganay ni Bandong na nakapag-aral sa bayan ang istorya ng buhay ng kanyang itay. Sumikat ang isinulat na libro hanggang sa kumalat ito sa buong bansa. Halos lahat ng nakabasa ay nabuhayan ng loob. Sa kadahilanang marami ang nabuhayan ng loob, marami ang naglakas loob, kaya marami ang ngayon lumalaban upang makamit ang bukas na inaasam-asam ng bawat Pilipino. Itong bukas mang ito ay maaring hustisya sa ilan, edukasyon man sa ilan, o kung ano pa. Hustisya ba'y nakamit? Itanong mo sa sarili mo.